Pinag-follow up po ako ni Boss Henry ng pambayad sa proponent dun sa project na ibinigay niya. Pambayad sa proponent. Okay. Opo, Your At ang Honor. ibig po sabihin ng pambayad sa proponent, Yung advance po, yung Ano SOP. po? yung SOP. Kung if I remember it right, parang iniwan po sa staff ni Boss Henry yan. Okay. Parang, ewan ko kung maniniwala ang publiko dyan, pero pinaninindigan nyo na 18 lang, yung mga pinangalanan nyo. Yun lang. Your Honor, Pero, ilang araw na po kasi akong walang tulog dahil po nilusob po kami ng mga nagrarally. Kaya okay. po, yung isip ko po ay hindi po masyadong malinaw po yung pagkakadinig ko sa tanong po. Hindi malinaw. Pero malinaw na malinaw yung sagot mo eh. May mga iba ka pang pwedeng mabanggit, kaya lang hindi ka lang sigurado sa dokumento. Actually, maganda nga yun dahil gusto mong banggitin yung meron ng dokumento. Sa totoo lang, ay sapat-sapat na po para sa akin. No, na lumalabag po sa rules natin on contempt. Pero kanina pa po dinidiscuss to, sabi, hold off. Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Sa phone niyo po yung kanina may mga messages na Beng Ramos yung nakalagay, no? Yes po, Your Honor. Pero sabi niyo phone niyo yun. Tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. Shinare niyo dito sa committee. Tapos nagpakilala siyang Nina ng WJ Construction. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Nagpakilala po siyang Mina at ano daw po yun, para tungkol daw po dun sa may project na binigay sa kanya ni Boss Henry Ni Yun Boss po. Henry. Alcantara. Opo. At may sinabi kayo na ang Beng Ramos ay staff? Staff po nino? Actually, to be honest, hindi ko po siya nakita pero si Boss Henry po nagbigay sa akin ng cellphone number niya at siya po nagsabi na staff siya ni Senator Jinggoy. Sabi siya, okay. Well, ipa-confirm natin kay District Engineer Alcantara. Binigyan niyo po ba ng number? I respectfully deny it, Your Honor. You deny. Okay, o sige, you deny na po. Pero ang sinasabi nyo, yung conversation na yon, tungkol saan po yon? Pinag-follow up po ako ni Boss Henry ng pambayad sa proponent dun sa project na ibinigay niya. Pambayad sa proponent. Okay. Opo, Your At ang Honor. ibig po sabihin ng pambayad sa proponent, Yung advance po, yung SOP. yung SOP. Yes po, Your Honor. May amount ba na pinag-usapan? Hindi ko po matandaan, Your Honor, pero yun po yung inutos sa akin ni Boss Henry noon. That's way back 2022 po, Your Honor. So, hindi ko po talaga 2022. matandaan. May nakompleto bang transaksyon? Yes po, natuloy po yung project na yan. Natuloy ang project. Involved ka ba sa pagbayad ng SOP na sinasabi mo? Ibig sabihin, ikaw din ba ang nakipagkita? Ano po, kung if I remember it right, parang iniwan po sa staff ni Boss Henry yan. Iniwan po sa staff. Apo, kasi kung maalala ko po, wala po, parang nasa Davao po kami yan eh, kaya binili na lang po sa office yan. Okay, sige. So, hanggang doon na lang po siguro. Okay. Ngayon naman po, tanong kay Mr. Diskaya po. No? So, paulit-ulit na tinatanong po ay meron po ba talagang mga dagdag na pangalan sa listahan sa inilista nyo sa inyong affidavit? No? Again, meron po ba? Your Honor, wala po. Wala po. Wala po. Okay. So, ang sinasabi nyo po ay, kailan po kayo nagsimula bilang contractor? Year 2003 po. Year 2003. Oh. Tapos, kailan kayo talagang lumaki bilang contractor? Lumaki po kami nung mga, ano pa po, 2012, 2012. dahan-dahan na po kaming lumaki. Lumaki. Okay. Tapos, ano naman yung sinabi sa Senado na 2016 po talaga yung talagang lumaki ng husto ang inyong negosyo? Bakit po 2016?
Wala pong, hindi po ganun, Your Honor, hindi po ganun. Hindi, viral yun eh. Yung tinatanong ni Senator Jinggoy. Tapos sa 2016 daw po. Sa flood control, yun yata yun. Tama ba? Your Honor, hindi ko po kasi hinarinig yung detalye po na yun. O sige. Okay. So, ang sinasabi nyo ay kailan nga? 2002 kayo nagsimula? 2003 po, Your Honor. 2003. Ang sinasabi nyo, mula 2003 hanggang 2025 ngayon ay ang allegedly nilagyan nyo lang o binigyan nyo ng SOP ay yung pinangalanan nyo. Yun po ang sinasabi nyo. Yes po, Your Honor. Yes po. Hindi po bukal sa loob po. Anong ibig sabihin nung hindi po bukal? Napilitan lang po kami, Your Honor. Okay. Pero sa buong halos mahigit 2 dekada na kontraktor kayo, ang sinasabi nyo ay yung, ilan po yung mga pangalang binigay nyo? 18 ba yun? 18? Ilan po? 18 po, Your Honor, halos. So yan lang po ang 18 politiko na nilagyan nyo ng hindi bukal sa inyong kalooban. Pinilit po kaming hingan. Pinilit kayo. Eh yung kusa na binigyan nyo? Wala po, Your Honor. Ayaw po namin magbigay. Wala po. So, ang sinasabi nyo, 18 lang. No, sa mahigit 20 years na kontraktor kayo. Okay. Parang, ewan ko kung maniniwala ang publiko dyan. Pero pinaninindigan nyo na 18 lang. Yung mga pinangalanan nyo lang. Pero, again, kanina po, balikan natin yung sinabi nyo. Tinatanong kayo ni Congresswoman De Lima, yun po bang mga hindi nyo pinangalanan dito, mga miyembro pa rin ng House of Representatives o miyembro na ng Senado? Yun po ang tanong ni Congresswoman De Lima. Sabi nyo, Your Honor, I invoke po muna my rights. Po. Okay? And then, nung tinanong ka, anong ibig mo sabihin? Ang sagot nyo po, hindi pa po ako sigurado sa mga dokumento ng iba pong pwedeng mabanggit. Sinabi nyo po yon. Your Honor, Sinabi nyo po, may iba pang pwedeng mabanggit, pero hindi pa kayo sigurado sa dokumento. Your Honor, Yun ang sinabi nyo. Your Honor, ilang araw na po kasi akong walang tulog dahil po nilusob po kami ng mga nagrarally. Kaya okay. po, yung isip ko po ay hindi po masyadong malinaw po yung pagkakadinig ko sa tanong po. Hindi malinaw. Pero malinaw na malinaw yung sagot mo eh. May mga iba ka pang pwedeng mabanggit, kaya lang hindi ka lang sigurado sa dokumento. Actually, maganda nga yun dahil gusto mong banggitin yung meron ng dokumento. Tama? Diba? At sabi mo, yung sa binanggit mo, meron ka ng dokumento. Tama po ba? Yung 18 na binanggit mo, sabi mo, merong mga ledger, mga pinapirmahan kayo, or may resibo. Your Honor, Nasa affidavit mo yon, tama ba? Your Honor, yung ledger po is hindi po pinirmahan nila. O hindi pinirmahan, pero Kopya lang sabi po mo namin. meron kang mga documentary evidence. By the way, Mr. Chair, meron na po ba tayo nung supporting documentary evidence dun sa mga allegations niya? Sabi niya Wala meron pa. daw eh. Wala pa. Wala pa po. We haven't been furnished yet. Sinabit niyo po ba yan sa Senado? Your Honor, wala pa po. Wala pa po. Pwede bang isubmit nyo rito? Yes po, Your Honor. Kasama sa binanggit mo sa affidavit mo, dapat isama rito. Ngayon ba dala nyo? Wala po akong dala, Your Honor. Wala kang dala. So, Mr. Chair, pwedeng ipasabit. Di naman pwedeng magbabanggit doon ng pangalan, tapos Yes. meron daw dokumento, di kailangan makita rin natin yung dokumento. We will get copies of the ledger. So, That has been mentioned in paki-submit the po affidavit. para sa susunod. In the Okay. affidavit. Okay, ngayon, malinaw po yung sinabi nyo. Doon sa 18 na binanggit nyo, meron kayong dokumento. Congressman Tonji. Okay, pero meron pang mga pangalan pero hindi pa kayo sigurado sa dokumento. No? Tapos ang sunod na sinabi nyo, Your Honor, okay po ba na sa executive session ko na lang sasabihin
para sa kaligtasan din po ng pamilya ko. Your Honor, ang ibig ko pong sabihin po doon, dito po, related po dito. Related nga dito. Dito sa mga dagdag na pangalan na maaari mong sabihin. Hindi po, dito po, Your Honor, Hindi sa mga po. pangalan po na nakalista. Hindi, iniiba mo na yung sinabi mo eh. No, sige, Mr. Chair, sa totoo lang, ay sapat-sapat na po para sa akin. No, na lumalabag po sa rules natin on contempt. Pero, kanina pa po dinidiscuss to, sabi, hold off. Okay, for now, we will hold off. Okay? Pero, nakaready na po tayo, Yeah, Mr. but Chair. let me state for the record that no one believes what you're saying, Mr. Diskaya. Well, neither do I, Mr. Chair. I think malinaw naman yon.